Ma'am, nag-post si Tio about sa bagong atake nila kay VP bilang Bicoy 2.0. May affidavit si Ramil Madrigal. Yes, yan ang yan ang mga parang gusto nilang gawin kay VP Sara. Well, if you have been listening to my live in the past days, a lot of people were asking me, Ma'am, anong mangyayari doon sa impeachment ni Inday Sara? You know, they are really going to do everything to make Inday Sara impeach. And sa 2026, syempre, gagawa yan ng mga bagong grounds eh. So definitely they're already preparing. So ngayon, ang chismis sa kaparangan is that itong Ramil gagamitin nila na tao para mag-issue ng affidavit at para siraan si Inday Sara, things like that. You know, you can really expect this to happen in 2026. Sabi ko nga pa, 2026 is the real election. 2026 is the real election. Sa 2026, they're going to do everything para i-impeach itumba si Inday Sara para sa election 2028. So if Inday Sara would be able to hurdle the impeachment complaint ng 2026, mga bakla, may presidente na tayo sa 2028. Pag hindi nila natumba si Inday, which is very likely hindi nila matutumba si Inday sa 2026, may presidente na tayo sa 2028. Ganun lang yan kasimple. So, I think what Tio is saying is very reasonable, no? Yung gagamitin nila yung ganito, magpapa-affidavit. This is also something that Ronald Llamas had already talked about. At alam nyo, kaya rin ako nakikinig sa mga kuda ng mga yellows at saka mga pinks. Kasi kailangan mong pakinggan yan para malaman mo kung ano yung mga plano nila. Of course, I do not agree with them, but you have to listen to them to have an idea kung ano ang mga magiging atake nila sa mga susunod na araw. And they had already revealed, Pao, that bank accounts daw will be revealed. Mga bank accounts daw ni Inday Sara ay mari-reveal. They already done this to Justice Corona. They already done this to PRRD through Trillanes. E nung kay Justice Corona, ginamit nila dyan si Heidi Mendoza. Nung kay PRRD si Trillanes. So, you know, this is part of their old playbook. Simon Pas galore! Ayan. Let's do this. At pareho pa talaga tayo ng outfit, ha? Talagang... Oo nga, Sure. Teka lang, on ko lang yung fan. Go. Ayan. Anyway, ayan. So, dito si DDS Vancouver. Hello, DDS Vancouver. Ayan, sa mga taga-Canada na gusto mag-participate sa Tay Kami Naman, ano ang tawag dito? Kontakin nyo si DDS Vancouver. Yung mga nasa Vancouver dyan. Ayan, so you can arrange. Ayun. Ang dami kasing question doon sa Tay Kami Naman campaign, Paro? Oo, sobra. Alam mo, when I started, parang feeling ko alas 8 ng gabi hanggang this, nagre-reply pa rin ako sa lahat ng mga messages. At yung mga common questions na tinatanong nila Ate Joey is that, is there a place that we can go to sign up or to do? Actually, kayo ang pwede yung gawin yan on your own with the help of your friends. Hindi na kailangan maghanap ng kung sino pa ang, point person. Hindi nyo na kailangan maghintay ng coordinator, di ba? Hindi nyo na kailangan, kasi yan yung mga daming nagtatanong na parang, Miss Joey, Pao, ang tawag dito, kailan ba kayo pupunta dito? Kailan ba kayo, yung mga ganern? Ayan, okay. So, wala po tayo kasing wala tayong funds. This campaign, this Tay Kami Naman campaign is designed in order for all the DDS, all the Dutertistas in the world to act and show love and support for PRRD. Ganyan. So, hindi mo na kailangan maghintay na merong pupunta dun sa lugar ninyo. Well, meron tayong mga heroes na nagsisipaglabasan. Like, for example, si Ma'am Christine Takahashi. Diba? Shout out Ma'am Christine Takahashi. Diba? Araw-araw yan. In fact, talagang November pa lang, talagang bumabanat na si Ma'am Christine sa Cebu. Ayan. Of course, si Ma'am Girly Balaba, enjoy Limba. Diba? Araw-gabi. Correct. Oo. At yung mga OFW natin sa Korea, di ba? Oo. Sa Cyprus. Croatia. Ayan. Okay. Africa. Lebanon, umaarangkada na rin sila doon. At yung mga, mga kababayan natin sa Hong Kong, di ba? Na umaariba na rin doon sa umaariba na rin sa, ayan, nandito si Alvin Tourism Official. Hello. Ayun. Okay, so alam mo, earlier today, we just got, alam na natin last night pa, but when
when we officially in-upload mo yung pag-sign ni Sara, it was a relief for all of us. Can you tell us more about it, Ate Joey? Well, kasi ang dami kasi nilang binabatong question nga dito sa Tay Kami Naman. So they are trying to demonize it. Ganyan. They're trying to make the issue on the data privacy a big deal, ganyan. Marami silang mga ganun na mga question. So ngayon, ang tawag dito, well, the first question is, bakit kasi nanghihingi ng ID? Yun yung yun yung question nila eh. Okay. So, alam naman po nating lahat that this is going to be sent to the Supreme Court, okay? And the main reason why we are doing this is because we all believe that what was done to PRRD is incorrect. Correct. There is something wrong with what they did to PRRD, and we all want PRRD to come home. Correct. Diba? And the first step in doing so is to settle all the legal issues diyan sa pagkidnap kay PRRD at pagpapadala sa kanya sa The Hague. 'Di ba? So yun ang yun yung ating ultimate goal natin diyan. Of course, tayong lahat, hangga't meron tayong nakikitang pag-asa para mapauwi si PRRD, we are going to work on it, 'di ba? Para saan pa tayo lumalaban? Correct, para dun yan. So ngayon, hangga't meron tayong nakikitang pag-asa para mapauwi si PRRD, gagawin natin yan. Now, we want the Supreme Court to settle the issue, the legality of PRRD's arrest, Kasi we all believe it is illegal. Right. Diba? We all believe that the arrest is illegal. So, ngayon, since we're going to communicate it before the Supreme Court, we want the Supreme Court to know that all these people who support PRRD and all of us who believe that what was done to him is incorrect, it is a violation of his human rights, his constitutional guaranteed rights, we are all worried. And we are now asking the help of the Supreme Court to correct whatever it is that was done wrong or incorrectly kay PRRD. And this is not just about PRRD. This is about our basic rights. So if they're going to decide on the case of PRRD, whatever the decision, dyan sa ni PRRD na yan, sa gagawin nila dyan kay PRRD, it's going to affect the rights of everyone. Kasi alam mo, sobrang magiging laking question ito kapag kunwari, in worst case scenario, sabihin na natin na mag-agree si Supreme Court na hindi legal yung pagpapapunta kay PRRD. It's going to be a very, very scary precedent. Hindi talaga yun, hindi talaga yun magiging... I don't think a lot of people are going to take it down, take it sitting down. Kasi nakakatakot yun eh. PRRD was not presented before a competent legal court in the Philippines. So we want the Supreme Court to decide on this because habeas corpus cases are supposed to be decided upon with urgency. Kailangan mabilis yan eh. Kasi you need to make sure na isang tao na kinukuha sa custody ng gobyerno ay merong legal na basihan for doing so. Right. So these are one of few cases na talagang dapat dinidesisyonan ng mabilis. However, it has been almost 9 months and wala pa ring desisyon ng Supreme Court dito. The first step in bringing PRRD back to the Philippines is to settle this issue once and for all. Correct. Diba? So lahat tayo gusto nating mapauwi si PRRD. Lahat tayo gusto nating kumilos para mapauwi natin si PRRD. So that is why, because this is going to have some legal consequences, we need to show to the Supreme Court na we are legit people, di tayo trolls, di ba? Hindi tayo... Marami tayo, by number. Marami tayo, correct. Correct. So ngayon, ang tawag dito, sabi ni Nancy Narceles, they've done legal arrest with PRRD. Bakit ginawa nila ulit kay Bato? This government they've done legal arrest. Illegal nga po 'yun. Hindi nga po pwede 'yun, yung kay PRRD. Ayan. Ma'am Nancy, ayan, illegal nga po yung arrest kay . So anyway, that is why we need to prove that we are legit people, that we are real people. We are coming together. We are very concerned with what is going on, yung kaliwat ka ng issue on corruption. Kasi alam mo, Pao, nagsimula naman tong panggigipit kay PRRD, no? Nagsimula naman tong panggigipit na to kay PRRD because he started speaking about the inconsistencies in the 2025 national budget. Tama. Correct. And ngayon, nung lumabas at pumutok yung mga issues tungkol sa flood control project, yung mga insertion na yan, basically PRRD was validated, no? You're fucking with the budget. Correct. That this government is fucking with the budget. And also, there is a pending petition before the Supreme Court on what the legislature did in the 2025 national budget. Hindi pa rin niya nadidesisyonan. So ngayon, in order to put some sense of normalcy in this country, we want the Supreme Court
to give us the legal foundation on how we're going to move forward. Tama. 'Di ba? Tama. Ayan. So, yun yung ano no, yun yung reason that is why we are asking for a very 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 minimum information in order to complete this. Kasi alam mo pa sa usapin ng data gathering or ng kahit anong mga ano na pag meron kang gagawin, you wanted to do something for a legal purpose, something na hindi naman illegal ano. If you're going to process anything, you have to get the minimum information that is necessary. Okay. So ngayon, bakit kailangan ng ID number? Eh syempre, kung pirma lang at pangalan mo yung nakasulat diyan, paano ma-verify, 'di ba? Ikaw yan. Oo. Na ikaw yan, 'di ba? Paano ma-verify na ikaw yan? So there must be some sense of verifiability doon sa inyong pagsali dito sa campaign signature na ito. That is why it is being asked, okay? And of course, since this campaign doesn't have any political funding, we want those Dutertistas to act and talk to your family, your relatives, and your friends, those people who trust you, 'di ba? Correct. Those people to trust you to initiate the signature campaign. Kasi syempre, you want to gusto mong ipagkatiwala yung data mo na ang hahawak niyan ay mga taong kilala mo. So that is why if you are going to join, you have to do it with the people that you trust, 'di ba? You have to do it with the people that you trust. Ayan, okay. So anyway, ayun na nga. And again, like I said, very, very minimal yung information na ginagather dito. Tama. And that is only for the purpose of verifiability ng identity ng bawat pipirma. Ayan. Okay. So if you are verifiable, if you are the kind of person is verifiable, 'di ba? Wala namang problema diyan. Buti pa sana kung Marian Rivera tayo lahat, 'di ba? Artista tayong lahat. You can just take a video of me signing and then I can easily be identified as okay, nag-sign pala tong si Joey Cruz or si Marian Rivera or si 'di ba? Si Coco Martin ganyan. Tama. So we're not popular. So that's why we need the ID number. Ayan, okay. Correct. So, yun, ulitin natin, that hindi na kailangan na may point person or may organizer. Pwede kayo mismo ang mag-apirma, mag-download yung sheet, at kayo mismo ang maging organizer on your own sa mga pamilya ninyo, sa mga friends nyo, office mate nyo, especially those may mga Christmas party at alam nyo namang pro-PRRD yung manaan doon, then by all means, pwede nyo gawin yun kung saan mang sulok kayo ng mundo. So, pagkatapos, padala nyo lang, record nyo lang, alam mo, ikwento ko sa inyo, natawa ko doon sa isang message. Nilagay nila yung video nila sa USB at pinadala daw nila. At least meron na tayo video sa USB. At least meron na tayo video sa USB, Char. Ang cute ang cute nila. Pero alam niyo po, kung kailangan niyo po ng assistance, guidance, or whatever on how to do this, we are more than willing to assist you, to answer your calls, to answer your messages. So, wag po kayo mag-atubili na mag-message kami kasi sasagutin talaga namin kayo. Hindi lang kumbaga parang syempre marami pong nagme-message, ganyan, bigyan niyo lang po kami ng oras. Ayan. Pero very, very sure kami within 24 hours masasagot namin kayo kasi araw-araw kami medyo-check niyan. Ayun. Grabe so grabe, Bacolod. Ang Bacolod, umaarangkada talaga din. Kagaya na correct. So, umaarangkada in the other places. At i-shoutout ko lang rin, Pao, kasi talagang natuwa ako dahil tatlong gabi ako tumambay at nagpa-signature campaign dito sa San Jose del Monte, Bulacan. And alam nyo, dito naman kasi kung yung aming dating congressman dito sa San Jose del Monte, Bulacan, pumirma yan ng impeachment complaint ni Inday Sare. Tapos yung pirma niya katabi ni Martin Romualdez. Ayan. So kumbaga parang we are not a friendly territory. Ganyan. We are not a very, very friendly territory. Pero shout out lang do sa lahat ng mga taga San Jose del Monte, Bulacan dyan na Dutertista. Shout out sa inyo yung mga DDS na taga San Jose del Monte, Bulacan. Magtulong-tulong tayo. And they are really grabe yung support ang pinakita nila. Talagang pag naka-live ako, sinusugod talaga nila ako sa live. Pinupuntahan nila ako. Tapos I get to know a lot of my neighbors, mga kababayan ko dito. So I'm very, very glad. I'm very happy. And proud ako sa inyo, mga batang San Joseño. And laban lang tayo. A lot of them are also helping us kasi marami na sa kanila yung nagpa-print at ngayon kumukuha na sila ng signature sa mga kaibigan nila, mga kamag-anak nila. Lalong-lalo na pa magpapasko. Tama. Diba? Correct yan. Chance na natin to. I-clarify din natin, Ate Joey, na itong ginagawa natin, no fees, no data theft,
ang Bring Duterte Home Signature Campaign ay already cleared by legal teams, tama? Correct, correct. Oo, kasi we coordinated with the with the lawyers, the habeas corpus lawyers ni PRRD. Kasi we do not want to interfere with the we do not want to do this if this is going to be detrimental to them, yung mga ganyan. So we had consultation with the lawyers of PRRD regarding this. This is a very very thoughtful thoughtful endeavor. Hindi naman ito yung something na parang out of the blue gusto mo lang trip lang na gawin, ganyan ganyan. We talked to a lot of people so that we would be able to do this correctly. And so I think that is the reason why the Vice President, VP Inday Sara, even her, she participated and signed because she sees some value in it. Alam mo kasi, Pao, ang isa sa mga pinakamagandang aspeto nitong Tay Kami Naman, Global Signature Campaign to free PRRD, ang isa sa mga pinaka-importanting aspeto nito is we want to give voice to, we want to give voices doon sa mga kapwa nating Pilipinong parehas natin ang pinaglalaban. Correct. Alam mo, Pao, ang mga Dutertista, marami sa mga Dutertista talagang patas lumaban sa buhay. Tama. Nagtatrabaho, nag-oopisina, may pasok, may mga responsibilidad, ganyan-ganyan. They care about the country. Kaso nga lang, they are also in such a situation wherein it's very difficult to it's very difficult to choose between magpupunta ba ako ng kalsada, magrarally ako doon, or 'di ba? At ano ba ang gagawin ko? Ganyan-ganyan. And a lot of them are losing trust in the government, but we are in a very very dire situation. The Duterte supporters, as a group, we are the formidable force in this democracy. Pero ang problema kasi, okay, dahil nilalakasan ng mainstream media yung microphone nila, suportado ng US ng mga NED-funded organizations dito sa Pilipinas na anti-Duterte, they try to overpower our voice. Tama. 'Di ba? Mas marami tayo at napatunayan na natin na mas marami tayo in 4 election cycles, but the mainstream media and the NED-paid organizations are trying to overpower our voice. Tama. 'Di ba? So this campaign, the Tay Kami Naman signature campaign, is an opportunity for all of us to impose our numbers. All of you have to listen to us. Nag-aalala kami para sa bayan natin. 'Di ba? Nag-aalala kami para sa bayan namin, nag-aalala kami sa kinabukasan ng bansa kasi may mga anak kami, may mga pamilya kami, at gusto namin na masunod ang batas dito sa bansang ito, maubos ang korap, maging tapat kayo sa paggasta ng pera ng bayan. These are the things that we want. And these are the things that PRRD stands for. Correct. 'Di ba? Correct. Ayan. So, so that is why, I think that is the reason why the Vice President was able to see some value in this endeavor. And not only that, we have the support of Attorney Mike Defensor, I saw the picture. Kanina, 'di ba? Senator Robin Padilla from the very start, Senator Robin Padilla supports this endeavor also, and there are so many elected officials also in the local government, aside from those in the national government, who are very supportive to this movement. Correct. Ayan. Tama yan. Ayan. So yun, so kumbaga parang so super daming diversion tactic, wala nang issue sa corruption and flood control, ganyan, sabi ni Ice Mocha. Ayan. Unless people understand that the problem is Bongbong Marcos, tuloy-tuloy lang talaga yan. 'Di ba? Sabi nga we deserve what we tolerate. Kaya nga dapat, we have to show to the world, we have to show to our kapwa Pilipino that this is the time that we are going to act. Alam mo pa, all you need to do is to download the form. Correct. Okay? I-download rin yung letter. Okay? The letter basically asked the Supreme Court to settle the issue of the habeas corpus cases of PRRD. And also, resolve rin yung issue on jurisdiction pagdating dyan sa ICC. May mga legal questions din sa 4 na cases na related sa kidnapping ni PRRD. So basically, we are urging the Supreme Court to rule on these cases and i-declare na illegal lahat ng acts ng Office of the President at yung mga related agencies, lahat ng acts nila that violate the constitutional right of PRRD, that violates the rules and regulation or any law, to declare it void. Yes. Diba? To declare it void. And we are also asking the Supreme Court
that, kailangan pangibabawan nila ito, maging independent ang Supreme Court. Huwag silang magpa-apekto sa ibang branches of government. Umaasa ang Pilipino sa kanila. Sila ang huling pag-asa ng bansang ito. Sila ang konsensya nitong bansang ito. So that is why they have to really make a decision. And this decision is going to shape our country moving forward. And also, of course, once declared na mali ang mga mali, di ba? The Supreme Court we also urge the Supreme Court na dapat, kung may mga ginawang illegal, kung sino ang nagdala kay PRRD sa The Hague, sila rin ang gumawa ng paraan para iuwi si PRRD galing doon. That is so true. That is so true. Ayan. So, yun. Good morning, ma'am. Bakit po hinaharas yung signature campaign? Also, ano po yung sabi ni Tio about sa BJMP? Yung hinaharas, well, meron kasi tayong signature caravan, signature campaign caravan. Ayan. So, alam niyo naman kasi mahirap naman talaga maging Dutertista kasi ang daming Ang daming pending cases, be cautious using the term kidnapping, otherwise you are mind conditioning. Bakla, yun nga yung paniniwala namin. Kung wala kang batas na may ipakita na nagja-justify ng pag-kidnap niya kay PRRD, kidnapping yun. Gaga. Pinagsasabi mo, sige nga, what's the justification? Ay nako, double standard Mind siya. conditioning na as if it is other way. It is something that is acceptable. Na it is as if it is debatable na kinidnap niyo si PRRD. Diyos ko, tigil-tigilan niyo ako. You're trying to hide on you're trying to hide on technicalities na ay hindi, huwag niyo sabihin kidnapping enemy. That's what we think. Kaya kami lumalapit sa Supreme Court di kung mali yun, di sa Supreme Court magsasabi sa amin, ba't ikaw? Diba? Tangina, yung pangalan mo, infinity character lang sa keyboard. Kasi kung magsasabi sa amin kung ano talaga yung nangyari dito. Nag-signature pa campaign pa kami, kaya nga kami pupunta sa Supreme Court para yung Supreme Court ang magsabi sa amin, hindi ikaw. Diba? Ayun. Oy, chance ko na to para mag-invite. Joey is flying to Davao on December 13. 30. Ayan. Kasi magjo-join tayo nung No, fun run ni Congressman Paulo Duterte, and that's for the PWD. And doon sa fun run na yon, we will also like to invite all of you kung saan man sulok kayo na Mindanao, kung malapit lang kayo sa Davao City. We will be there as early as 3 o'clock in the morning sa Coastal Road ng December 13. Ito na po yun, December 13 at 3 o'clock in the morning at the Coastal Road. Darating po sila Joey, andun kami. At makita-kita po tayo at pumirma tayo for PRRD. Yes, magkakaroon tayo ng kami naman signature campaign, signature booth doon sa fun run na inorganisa ni Congressman Pulong Duterte sa Davao City for the PWDs and the senior citizen. Ito naman si Tatanga-tangang Infinity, Diyos ko. It is yung mere opinion mo yan, you are not the SCFYI. Bakla, meron ba akong representation dito na ako sa Supreme Court? Why are you telling us something that is obvious? Bakla, pag pumunta ka sa kahit kaninong social media platform, opinion lang yon lahat. Opinion mo lang, malamang tanga. Ano, pag pumunta ka dito, final judgment ba yung hinahanap mo sa akin? Diyos ko, parang, kinabright mo na yan? You're just telling malamang tanga ka pala eh. Diba? Eh, sana korte ang sinet up ko kung gusto ko final and executory sasabihin ko. Diba? Kaya ang social media platform, bobo. Ibig sabihin, yung mga sinasabi namin dito, mga opinion at paniniwala lang namin yun. Tama. Diyos ko, insist pa ulit-ulit pa. Eh baka ikaw ba, yung platform mo ba, pag nagpunta kami dyan, ano ba yan? Final and executory decision ba yan? Pag nagpunta ba kami sa page mo, ano yung decision mo? Final and executory decision? Arbiter of truth? Ewan ko sa'yo, tanga ka. What you're saying is just opinion. Bakla lahat, araw-araw, lahat na nasa social media, opinion lang yun lahat. Surprise, surprise. Diyos ko, tanga nito. Ano feeling mo meron kang moral ascendancy pag sinabi mo, opinion mo lang yan. News flash, lahat na nagsasalita sa social media, opinion lang nila yun. Tanga. Diyos ko, paulit-ulit pa. Spam pa ang puta. Ngayon mo lang alam? Ngayon mo lang alam yan, tanga? Diyos ko, ewan ko sa'yo. Pag nagpunta ba kami sa page mo, I expect namin doon final and executory decision. Yung mga pinagpunta kami sa page mo, ano yung arbiter of truth ka? Pag nagpunta kami sa page mo, lahat na sasabihin mo doon, that is the gospel truth. Ewan ko sa'yo, tanga ka. Paulit-ulit ka.
Gusto mo ba na-highlight? Sino pa yung tanga dito na gustong ma-highlight? Game. Daming ebas. Diyos ko. Pwede po kayong hindi mag-agree. Diba? Pwede naman kayo hindi Same time. mag-agree. Pwede rin hindi pumirma yung mga bashers. Ang dami yung talak. Hindi naman kayo inutos mo pumirma. Ayan. Ayan, correct. Sabi ni Vuj Marquez, Miss Joey, magbigay tayo ng warning sa mga possible na mga scam sa mga DDS. Correct. Because this one doesn't involve any money. If anyone is asking you for money, no. Wala po yan. Wala po tayong political funding. This doesn't involve donation, collection of money, or things like that. Pag meron po kayong nakita na nagka-campaign ng Tay Kami Naman at nanghihingi ng pera, i-call out nyo po. Dahil Tay Kami Naman doesn't sanction yung kahit anong panghihingi ng pera kahit kanino. Correct. No gift policy din. Yes, correct. Ayan. So para po yan dyan. Okay? Para po yan dyan. Mag-ingat po kayo, no? So wag po kayong magpagamit dun sa mga tao na nanghihingi ng donasyon, nanghihingi ng pera para, gusto ko pong maging coordinator dito sa lugar na to, so kailangan po namin ng funding, ganyan-ganyan. Wala pong ganon. Ang Tay Kami Naman. Okay? May tanong dito, kailan daw yung deadline? Deadliest deadline nung December 15, which is 4 days away from now, we're going to start counting the signature, okay? But you can still continue to send the signature that you've collected, okay, from your friends and your family. You can continue to do that, okay po? And we hope that you would be able to ship it to us. Pagka-shipping, I hope you would be able to ship it to us before mag-New Year. Ayan, until December 31. Ayan. Yeah. Until December 30. Kasi it will take maybe 7 days bago ma-reach yan ng Davao City, ng ating designated address kung saan marireceive lahat ng inyong mga signatures, lahat ng inyong mga ambag at boses para dito sa ginagawa nating movement. It will take 7 days. So we hope that you would be able to send it to us before then. Ayan. Correct. Ayun. Sabi dito, ma'am, parang may pasaring si Maharlika about. Hayaan mo siya. Hindi po yung pasaring, sinisiraan ni Maharlika, Antay Kami Naman campaign. So ngayon, bahala na po kayo kung maniniwala po kayo kay Maharlika, no? Kasi po si Inday, pumirma na po siya. So ngayon po, ang sa akin lang po, maging matalino po kayo, maging mapanuri po kayo, at uulitin ko lang po, si Maharlika po, si Edwin Hamora, si Channel 167, si Maui Spencer, ito po ay mga kilalang tao na mahilig mag-solicit. Okay? Sila po ay nagsisend ng mga private messages kung kani-kanino, nag-o-organize ng mga meet and greet, ginagamit ang mukha ni PRRD, pagkatapos may entrance fee. Okay? So mag-ingat po kayo sa mga taong kagaya ni Maharlika, Edwin Hamora, Channel 167, Maui Spencer, because ito po ang mga taong subok na nanunulisit. Okay? Meron po ako mga ebidensya tungkol dyan sa bagay na yan. This is not a slander. I have proof, I have evidence, I have testimonies that I already posted in my Facebook page. You can check it. You can check on it po. Nandun po siya sa pinned post ko sa aking Facebook page. So, yung mga nagsasabi po, bahala po kayo makinig kay Maharlika, pero si Maharlika po ay scammer. Siya po ang tunay na scammer. Ayan. Yes. Dahil kung hindi siya scammer, hindi sana nakauwi ng Pilipinas. Correct, oo. Kung di siya scammer, dapat makauwi ng Pilipinas. Hindi ka makauwi ng Pilipinas eh. Diba? Ayun. So yun. Okay? Yes. Wala kang proof na solicit, ginagawa niyong mascot si Digong, shameless vulture kayo, sabi ni Dagang Barat. Meron ba akong proof? Akyat ka, Dagang Barat. Akyat ka. Nandito kami sa TikTok. Punta ka sa TikTok, akyat ka dito. Bilis, meron akong proof. Tapos papakain ko sa iyo yung proof ko. Pag pinakain ko sa yung proof ko, ano mangyayari? Yes. Ayun. Ingat kayo kay Joey pag hawak niya data nyo. Ano pong magagawa ko sa data? Ano pong magagawa ko sa data? I do not, I really do not understand some people. Like, laban ka ng laban for PRRD. Tapos, itong mga to, PRD, wala namang ginagawa. Puro naman box. Sabi niya lang, wala raw siya sa TikTok, nandito raw siya sa YT. O, bilis, akyat ka sa YT, bilis. Ayan yung link. Akyat ka sa YT. Ayan yung link, oh. Anyway. Ayun. So, patuloy pa rin ang signature campaign, mga guys. So, i-invite namin kayo ulit. Minuro mga customer mo si Edwin, di ba? Alam mo address niya? Yes, alam ko po address ni Edwin Hamora. So, that is why lawsuit is coming. Ayan. At by the way, hindi ko customer si Edwin Hamora. Si Edwin Hamora, pinadalan ko ng libreng t-shirt pinadalan ko siya ng libreng t-shirt ng hindi mo pera yan, at pinadalan ko ng libreng libro ni
Attorney Vic Rodriguez. Hindi ko siya customer. At yes, minumura ko siya kasi tanga siya. Oo. Minumura ko talaga si Edwin Hamora kasi tanga siya. Sinungaling, dishonest. Okay? At hindi siya makapag-explain kung bakit kung bakit na-settle ang kaso niyang pangdadakma ng nota ng security guard sa Amerika. Oh, paano mapapaliwanag yan? Pakitanong si Edwin Hamora, paano niya sinettle yung kaso niya sa Amerika na kung saan siya ay nandakma ng notch ng security guard? Uy naman, Edwin Hamora! Bakit nandadakma ng nota ng may nota? Chismis to, si Coco Loco ay nangihingi ng donations para sa signature campaign para daw pambili ng papel. Wala po siyang sinasabing ganon. Wala pong ganun. Ayan. Nare-report na ako sa TikTok. Galit na sila sa TikTok. Yes, grabe talaga sa dakma. Grabe talaga sa dakma. Send ko yung link dito sa comment section, dyan sa YouTube. Bilis, pinuputang ina nyo ako. Ilalabas ko lahat ng katarantaduhan ninyo. Sige, hanggat hindi tumitigil ang Team Kanorian, paulit-ulit nating ilalabas ang panunulisit ninyo at ang paggamit ninyo kay PRRD at kay Inday Sara para manulisit ng pera. Okay? At ikaw, Edwin Hamora, paulit-ulit natin pag-uusapan yung sinetal mong kaso sa Amerika, doon sa sexual harassment suit mo. Okay? Na kung saan ang nagkaso sa iyo ay si Mr. Team Dakma. Oo. Husam Kana. Okay? Si Husam Kana ang kinembot. Ayan. May tanong dito. Alam daw po ba ni Attorney Kaufman ang signature campaign? At Yes. Nagpa-interview na siya. Sabi niya, yung mga initiative na yan, anything that will show support to PRRD is greatly appreciated. Do what you did. Sabi pa kanya, do what you did like that what you did on the birthday of PRRD. Correct. Ini-encourage niya ang paglalabas ng suporta kay PRRD. Yes. Maharlika at Mandarakma, sabi ni Roger Dax. Correct! Ayan. Okay. Everything, Alvin, Hanggat alpot-alpot kayo dyan, hanggat tinatarget nyo kami, ay hindi rin tayo titigil sa paglalabas ng mga kabahuan ninyo, mga kabahuan ng mga puke ninyo, okay? Lahat ng baho ninyo ilalabas natin. And I challenge everyone. Kung gusto nyo na questionin, kung totoo yung sinasabi ko, hindi, umakyat kayo dito, ilalabas ko lahat, okay, ng ebidensya ng panunulisit nila. Okay? Ilalabas ko lahat ng ebidensya ng panunulisit nila. Okay, eto yung kaso ni Edwin Hamora, nandyan sa comment section. Sinettle niya yung kaso na yan. So, I want to know if Edwin Hamora is interested, was it decided based on merit or was it settled? Correct. And if it is settled, why did you settle it if you are not guilty? Those are the questions. At hindi mga DDS yung mga yan ha, FYI people, sa mga nagko-comment. Oo. Ayan. Medyo ang sinasabi ni Maharlika negative about, kasi nga po si Maharlika po, siya po talaga yung nagsusulisit. Kaya po galit na galit yung mga yan kasi nga po, hindi na sila makapagsulisit. Ang tay kami naman ay wala pong solicitation, walang political funding. Ito po ay nakaasa lamang sa pagmamahal, dedikasyon at pagkakaisa ng lahat ng mga DDS, lahat ng Dutertista sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Tama yun. Ayan. So ngayon po, hindi po makakaporma ang mga Solicitor General na kagaya po ni Maharlika, ni Edwin Hamora, na very, very Solicitor General din. Ayan, since 2012. Ayan, since 2012 ay very, very rin sa pagsusolicit. Ayan, so hindi sila makaporma. Kaya sila nagagalit. I think because they couldn't fathom the fact na pwede pala na magsama-sama ang mga Duterte supporters ng hindi nagsusolicit. Ayan. Okay. Ayan. Ano bang basihan nyo sa nagtatrabaho at good governance? Carla Sunday po, sabi ni Great. Galito sa mga pink. Ayan. Okay. So, ayun na, yung mga humihingi ng mga proof dyan, ayan, willing naman ako magbigay ng proof eh. Pag hinahamon nyo ako sa comment section, pwede kayong umakyat, bibigyan ko kayo ng panahon, ilalabas natin ang lahat ng screenshot. Ilalabas natin lahat ng screenshot. Oo.
Si Maharlika naging DDS lang yan kasi sinuka nila at BBM. Oo. Tapos ang pinili nila si TP, hindi siya. Ayun. Ayun, kaya nagmumuryot ngayon si Muang Pera. Ayan. Ayan. Ma'am, nag-post si Tio about sa bagong atake nila kay VP bilang Bicoy 2.0. May affidavit si Ramil Madrigal. Yes, yan ang yan ang mga parang gusto nilang gawin kay VP Sara. Well, if you have been listening to my live in the past days, a lot of people were asking me, "Ma'am, anong mangyayari doon sa impeachment ni Inday Sara?" You know, they are really going to do everything to make Inday Sara impeach. And sa 2026, syempre, gagawa yan ng mga bagong grounds eh. So definitely they're already preparing. So ngayon, ang chismis sa kaparangan is that itong Ramil gagamitin nila na tao para mag-issue ng affidavit at para siraan si Inday Sara, things like that. You know, you can really expect this to happen in 2026. Sabi ko nga pa, 2026 is the real election. 2026 is the real election. Sa 2026, they're going to do everything para i-impeach, itumba si Inday Sara para sa election 2028. So if Inday Sara would be able to hurdle the impeachment complaint ng 2026, mga bakla, may presidente na tayo sa 2028. Pag hindi nila natumba si Inday, which is very likely hindi nila matutumba si Inday sa 2026, may presidente na tayo sa 2028. Ganun lang yan kasimple. So, I think what Tio is saying is very reasonable, no? Yung gagamitin nila yung ganito, magpapa-affidavit. This is also something that Ronald Llamas had already talked about. At alam nyo, kaya rin ako nakikinig sa mga kuda ng mga yellows at saka mga pinks. Kasi kailangan mong pakinggan yan para malaman mo kung ano yung mga plano nila. Of course, I do not agree with them, but you have to listen to them to have an idea kung ano ang mga magiging atake nila sa mga susunod na araw. And they had already revealed, Pao, that bank accounts daw will be revealed. Mga bank accounts daw ni Inday Sara ay mari-reveal. They already done this to Justice Corona. They already done this to PRRD through Trillanes. And nung kay Justice Corona, ginamit nila dyan si Heidi Mendoza. Nung kay PRRD si Trillanes. So, you know, this is part of their old playbook. Diba? Ulit. Same tactic. Ayan. Yes, Ma'am Joey, pagiging wise lang ang makinig sa kalaban, sabi ni Anthony Perez. Correct, oo. Kailangan makinig dyan. Alam nyo si Cristina Conti, di ba nakakabuwisit yan sa dami-daming sinasabi. Pero alam nyo, I think Cristina Conti is really working with the ICC. Okay? I think it's really working with the ICC, whether in official capacity or unofficial capacity. So ibig sabihin, kung merong mga kinukuda-kudayan si Cristina Conti, ibig sabihin, yun yung gusto ng malaman nila, gusto nilang gawin sa atin. 'Di ba? Oo. Kaya dapat binabantayan yung mga yan. Kasi talagang, yan yung taga-condition ng mind ng mga tao eh. So kailangan pakinggan natin yan para hindi nila tayo, pakinggan natin para mas alam natin at mas magiging matalino yung ating pagre-react. Ayun. Okay? So anyway, yun lang, paalala lang sa lahat, no? By the way pala, no, yung mga nagsasabi, kasi yung maghahawak ng data namin, ganyan-ganyan. Actually, ang maghahawak ng data po ay pinangalanan na ng mga DDS supporter ko, no? Pinangalanan na ng mga ng mga tao na nagpapanggap na DDS supporter, ayan. Tapos natatawa ako kasi parang, sino ba to? Ganyan-ganyan, sino ba tong mapagkakatiwalaan daw ba kung sino yung, kasi siya po yung magre-receive ng lahat ng mga signatures niyo po, lahat po ng mga signatures po natin, siya po ang magre-receive. At ang tawag dito? Ay, teka, dito na lang, sorry. Ayan, at pinangalanan, pinadala ng mga kupal ng GCash, si Jobil, na hindi naman niya tinatago ang kanyang identity, okay? At hindi naman niya tinatago ang kanyang identity, pero, so parang, they want to make it sound malicious or something like that. Okay. So ngayon, kung ano-ano yung mga pinag-aano nila. So siya po, si Jobil po, ang ating kapwa Dutertista, kapwa Davawenya, kapwa mo Davawenyo, no? Si Jobil ay kasama ni PRRD sa Marawi. Sa maraming bagay, correct. Maraming bagay. Araw-araw. Correct. So nung si PRRD, okay, ay nagpunta sa Marawi, kasama niya si Jobil. Okay, kasama po niya si Ma'am Jobil.
Okay. So, sa lahat ng rally ni PRRD dito sa Davao, andyan siya. Oo, correct. So kung kaya pong samahan ni Jubil si PRRD sa Marawi, kayang-kaya niyo pong bantayan ang inyong mga pirma. Tama. Okay? Kayang-kaya niyo pong bantayan ang inyong mga pirma. Ayan. Ito po siya. Ayan si PRRD, oh. Tapos ito po siya. Ayan si PRRD, oh. Ito po siya. Ayan, oh. Ayan po siya. So yung pong mga maaasim na nagtatanong kung sino daw ba yung number. Kung sino daw ba yung number. Sino ba yan? Tawan-tawa talaga. Alam mo, nakakaaliw talaga silang panoorin. Yung parang, Alam mo yung parang panic talaga sila. Lalo na nung nalaman nila ang pumirma na si VP Inday, yung mga itsura talaga nila, no, yung parang super panic, kung ano-ano nang pinagagagawa nila, pinagsasabi nila. Very desperate. And they call themselves DDS. Walang DDS na gano'n. totoo. And niloloko nila, actually sila yung nanloloko sa mga Duterte supporters, no? By pretending na Duterte supporters sila. Because I do not understand, no, why, we've talked to a lot of lawyers, people who respects PRRD, who really truly care about PRRD being brought home. And alam mo ang pinaka naaanoy ako, yung nagsasabi na bakit nagbibigay kayo ng false hope na mapapauwi si PRRD because of this campaign. Doon ako talaga doon talaga ako nabubisit kasi hindi ba kayo naniniwala na makakauwi si PRRD? Hindi ba kayo gagawa ng paraan para makauwi si PRRD? Of course, we do not know. Will this campaign bring PRRD back home? We do not know that. We do not know that. But I am willing. We are willing to take chances here. Ito na yung laban. We are willing to do something here. Yeah. Diba? So parang sa akin, bakit yung ginagawa yung mapapauwi ba niya si PRRD, ganyan, NM, and they're trying to, they're trying to, dismiss the effort of the people. Wala namang magagawa yan, hindi naman yan mapapauwi si PRRD. Well, totoo kayo, hindi tayo sigurado. But unlike you, if there is a slim chance of bringing PRRD home, we are going to take it. We are going to fight for it. Correct. And if you want to sit down and not do anything, then that is on you. Diba? That is on you. Because we know na si PRRD, kapag meron siyang nakitang Pilipino na nasa abroad, na ginigipit, we know that PRRD is not gonna stop to bring that person back home. Ayun, sabi ni Nevertheless, good luck sa data security niyo ba? Ano po yung mako-compromise? Let's talk about first. Ano yung mga data na mako-compromise? What is the data that you think will be compromised here? May masabi lang talaga, no? Memang. I mean, these are legitimate questions na yung mga nag-raise about the data privacy and things like that. I would like to discuss that. What exactly are the data that you think will be compromised? Hindi man kasagot. Oo. Troll account yun. Oo. Kasi may mga nagre-raise, kasi may mga ID number, ganyan-ganyan. Okay, fine, may ID number. So, what can you do with ID number? your ID information are it is being handled in such a way na kaya nga friends and families yung sinasuggest namin, mga taong pinagkakatiwalaan ninyo na nag-organize ng signature campaign, na doon kayo mag-participate ng signature campaign. Okay? Kaya nga kapag ka nabuo nyo na yan, you will directly send it to Miss Jubil sa Davao City, and Miss Jubil is a security officer. So alam niya kung paano mag-secure ng data. Okay? Ngayon, I want to know, no, because it's very, very clear in the privacy notice dun sa baba that this is going to be used specifically for this petition. So what does that mean? Ibig sabihin, hinold namin yung mga sarili-sarili namin accountable, that this can only be used for that and nothing else. Okay? And nothing else. So ngayon, ano exactly yung risk na gusto niyong bantayan? Kasi these are important questions, these are legitimate questions, and I would like to address it. Ano yung data security na pinoproblema ninyo? Ayan. O, di ba? Change topic na siya agad sa baba. Oo. Kasi when you talk about data security, and mga bakla, that is also my interest. And that is also my professional career. So I understand
protecting data privacy. So I want to understand, ano ba yung mga gusto niyo pong i-add? Ano yung mga risk na gusto niyo i-address? So yun. Kasi kung kunwari, no, kung I hear this a lot of time na parang hindi kasi yung ID number, ganyan-ganyan. Your ID number is just an ID number. Ganito, no? Okay, your ID number is the same as your face. Your face is seen in public. 'Di ba? Nakikita sa public yung face mo. Ngayon yung ID number, makakapag-process ka ba ng loan? Makakapag-process ka ba ng ano na ID number lang yung dala mo? We are not asking for the physical copy of the ID. There's nothing like that. There is also no requirement on the complete address. Correct. Okay? The reason why the ID number is being asked, it is only for some sense of verifiability on the participant. That person is a real person. Correct. Di naman hinihingi yung buong ID. Ayun. So I would like to ask exactly, ano po yung risk na gusto nyong bantayan? So kapag nakuha yung ID number, what's gonna happen? Ayun. Ay, show me. Hindi ko alam kung bakit. Comment ka ng comment, huwag namin sayangin yung oras mo. Pero ikaw sayang ka ng sayang ng oras mo dito. It doesn't make sense. So that is why nasasabihan kang bobo and illogical. Unreasonable. Ayun. I mean, if you think this is, this is an endeavor that is not worthy of our time, but why are you here telling us that what we are doing is unworthy of our time? Diba? Parang, doesn't make sense. Nag-aaksaya ka ng panahon doon sa bagay na tingin mo ay nag-aaksaya ng panahon. Ikaw yung pinahiya ni Kayo, siguro ikaw kung fan ka ni Kayo, kakampi ka kay Kayo. But Kayo is bobo just like you, so what are we gonna do here? Diba? Tingnan natin kung meron naniniwala sa'yo. Yeah, ano lang, you can, whatever floats your vote, diba? Kung feeling ninyo, ako yung napahiya, di sige, bahala kayo. Oo, bahala kayo.